Dear Miss Kea, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako nga pala si Bella, 35 anyos, isang ina na may 3 anak. Ang asawa ko ay si Ray, 37 anyos, isang tricycle driver sa aming lugar. Hindi naging madali ang buhay namin, Miss Kea. Sa totoo lang po, sanay na ako sa hirap. Bata pa lamang ako, natuto na akong magsikap. Kaya nga nung nagkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko ang lahat para hindi maranasan ng mga anak ko ang dinanas kong kakulangan noon. Ang asawa kong si Ray, isang mabuting asawa. Tahimik lamang ito na lalaki, pero napaka-responsable. Kahit maliit lang ang kita niya sa pamamasada, sinisigurado niyang may maiuwi siyang pera araw-araw. Pero nung nagsabay-sabay ng mag-aral ang mga anak namin, ay nahirapan na kaming dalawa. Doon ko nga napagpasyahan na muling mga ibang bansa. Siya ang naiwan sa Pilipinas para mag-alaga sa 3 naming anak, habang ako ang nag-abroad. Hindi kasi ito ang unang beses ko na ng ibang bansa. Dalaga pa lamang ako, ay nasubukan ko ng maging domestic helper. Pero nitong huli, sa Hong Kong ako napadpad. At doon nagsimula ang aking kwento, na siyang ibabahagi ko ngayong araw sa inyong programa, Miss Kea. Pagdating ko sa Hong Kong, agad akong sinalubong ng kakaibang pakiramdam. Hindi naman na bago sa akin ang magtrabaho sa ibang bansa, pero ibang-iba ngayon na pamilyado na akong tao. Napakatahimik ng gabi, at kahit maraming tao sa paligid, may lungkot na hindi mo maipaliwanag. Ang amo ko ay mag-asawang Chinese. Parehong nasa mid-30s din ang edad. Mabait sila, hindi mahirap pakisamahan. Wala silang anak kahit na 6 na taon na silang kasal. Pareho silang busy sa trabaho, kaya madalas ako lang din ang nag-iisa sa bahay. Nung unang buwan, laging kinukwento sa akin ng amo kong babae kung gaano niya kagustong magkaanak. Pero sa ilang beses nilang pagsusubok, lagi lamang silang nabibigo. Ramdam ko namang mabait sila. Hanggang sa nakasanayan ko na rin ang setup doon. Linis, laba, luto. Paulit-ulit na routine sa bahay. Kung tutuusin, mas okay pa nga to kaysa sa ibang amo na mahigpit at mapangmata. Pero habang tumatagal, doon ko naramdaman ang bigat ng pag-iisa. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, tumatawag ako sa Pinas. Nakikita ko ang mga anak ko sa video call. Yung bunso ko na palaging nakangiti, yung pangalawa ko na makulit, at yung panganay kong tahimik pero maaasahan katulad ng tatay niya. Ma, miss ka na namin. Kailan ka uuwi? Madalas nilang tanong. Umingiti lang ako. Malapit na. Sagot ko kahit alam kong matagal pa. Si Ray naman ganun pa rin. Hindi man siya nagsasabi sa akin, pero ramdam ko ang pagod niya. Siya ang gumagawa ng lahat. Nagluluto, naghahatid sa school, nag-aalaga sa mga bata. Minsan nakakaramdam din ako ng guilt. Ako yung babae. Ako yung wala. Linggo ang tanging araw na nakakalabas ako. Doon ko rin nakilala ang ibang mga kababayan natin. Nagkikita-kita kami sa park, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagpapalipas ng oras. At doon ko siya unang nakita. Si Robert. Simple lang ang itsura niya. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapapalingon ka kaagad. Matangkad siya, moreno, may biloy pa nga sa magkabilang pisngi. Pero may kakaiba sa kanya. Yung aura na parang komportable kang kausap siya, kahit ngayon mo lang siya nakilala. Pinoy din siya. May pamilya sa Pilipinas. Taga-Samar daw siya. At may 3 anak din, katulad ko. Ang hirap no? Sabi niya isang beses, habang nakaupo kami sa gilid ng park at nagkakwentuhan kami. Anong mahirap? Tanong ko. Yung malayo sa pamilya. Napangiti ako. Naku, sanayan lang yan. Para sa kanila din naman kaya tayo lumalayo, hindi ba?
Sabi ko. Mukhang sanay na sanay ka na. Hindi ako agad nakasagot. Tama siya. Kailangan Kailangan maging matatag. Hindi ko na malaya na naging madalas na ang pag-uusap namin. Tuwing linggo, hinahanap ko na siya. Hindi naman namin sinasadya. Nagkakataon lang din talaga na nagkikita kami. Hanggang sa dumating yung point na kami na yung laging magkausap. Kumusta ka? Okay lang. Sigurado? Hindi Tapos magtatawanan kami. At doon nagsimula, Miss Kay, na mahulog ang loob ko kay Robert. Hindi ko alam kung bakit sa kanya ko nasasabi ang mga bagay na hindi ko masabi-sabi kahit sa sarili kong asawa. Siguro dahil pareho kami ng sitwasyon. Parehong malayo, parehong may responsibilidad, parehong pagod. Hanggang isang linggo, umulan nun. Wala nang masyadong tao sa park. Karamihan umuwi na. Pero kami, naiwan sa ilalim ng waiting shed. Tahimik lang kami nung una, hanggang sa nagsalita siya. Namimiss mo ang asawa mo? Dapaisip ako. Oo, sagot ko pero hindi ko alam kung gaano katotoo. Iba pa rin talaga kasi pag may kasama ka, no? Dagdag pa niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para kasing may kulang. Parang may hinahanap ako na hindi ko mahanap sa mga tawag at video chat namin ng mister ko. At alam ko kung ano yon. Naghahanap ang katawan ko ng init. Init na hindi kayang ibigay ng asawa ko dahil malayo siya. Nung mga sandaling yon, Miss Kay, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa pagkasama ko si Robert. Hanggang sa hindi ko namalayan, lumalalim na pala ang samahan namin. Mula sa simpleng kwentuhan lang, naging personal na. Nagkakaroon ng mga sandaling tahimik lang kami pero komportable na kami sa isa't isa. Isang araw nga nag-message siya. Pwede ba kitang makita ulit? Natigilan ako nun. Alam kong mali. May asawa ko at may pamilya ko. Pero bakit parang gusto ko rin? Ilang minuto akong nakatitig sa phone ko. Naalala ko si Ray. Yung pagod niya, yung sakripisyo niya bilang padre di pamilya. Naalala ko rin ang mga anak ko. Pero naalala ko rin kung gaano na ako kalungkot dito. Kung gaano ko sila kamiss. Kung gaano ako nangungulila. Hindi lang bilang ina, kundi bilang babae. Daan-daan akong nag-type. Sige. Doon nagsimula ang pagkakamali ko. Isang simpleng desisyon. Isang sagot. Isang hakbang papunta sa bagay na hindi ko kayang bawiin. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang kahihinatnan nito. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon, may taong umintindi sa akin sa bansang Banyaga. At unti-unti, may tao akong pinapapasok sa buhay ko na hindi dapat. Lumipas pa ang mga araw at linggo hanggang sa nagsimula na kami sa simpleng kumustahan sa Messenger. Gising ka pa? Hindi pa makatulog. Sagot ko. Same. Mula doon, gabi-gabi na. Habang tulog ang mga amo ko, habang tahimik ng lahat, doon naman kami buhay na buhay mag-usap ni Robert. Sa umpisa, normal lang naman. Kwentuhan tungkol sa pamilya, sa trabaho at sa kalungkutan namin. Ang kulit nga ng bunso ko kanina sa video call. Kwento ko pa. Yung sa akin din nagtatampo na. Lagi raw kasi akong busy. Sagot naman niya. Tapos pareho kaming matatahimik. Pareho naming alam kung gaano kasakit. Hanggang sa unti-unti, nagbago ang tono ng usapan. Hindi na lang tungkol sa pamilya, kundi tungkol na sa amin. Isang gabing nag-message siya ulit. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nakahiga lang, ikaw. Sagot ko naman. Nag-iisip? Nang ano? Tanong ko. Nag-iisip sa'yo. Napatigil pa ako. Hindi ko alam kung bakit, Miss Kay, pero napangiti ako noon. Kahit alam kong hindi dapat. Simula noon, naging mas personal pa ang mga pag-uusap naming dalawa. Miss mo na ba ako? Hindi naman. Pagbibiro ko. Sinungaling. Sagot niya.
Hanggang sa hindi ko na malayang hinahanap ko na siya. Kapag hindi siya nag-message, parang kulang ng araw ko. Hanggang sa dumating yung gabi na nagtanong siya, "Pwede ba kitang i-video call?" Kinabahan ako noon. Ilang segundo akong hindi sumagot. Pero sa huli, nag-reply ako. Sandali. Nagayos ako noon. Inayos ko yung buhok ko. Sinigurado kong maayos yung ilaw sa kwarto ko. Nagsuot ako ng damit na medyo kita ang dibdib ko. Oh, Miss Kay. Alam kong maraming magsasabi na malandi ako. Pero hindi ko alam kung bakit ko yun ginagawa. Nung mga oras na yon, hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Para bang dalaga ulit ako. Nung tumunog na yung call, ilang segundo ko pa munang tinitigan yung screen bago ko pinindot ang accept. At doon ko siya nakita. Nakangiti. "Hi," sabi niya. "Hi," sagot ko na medyo mahina ang boses. Sa unang video call na yon, halos wala kaming masabi sa isa't isa. Ngitian lang, tawanan, simpleng kwentuhan, pero may kakaiba. Mas nararamdaman ko siya. Mas totoo. Hanggang sa naging routine na rin. Gabi-gabi after ng trabaho, nagvi-video call na kami. Minsan nga, magkaharap kami sa video call at sabay na kumakain. Doon ko naramdaman na parang may kasama ako. Isang gabi habang magka-video call kami, napansin niya ako. "Oh, parang pagod ka." "Oo, medyo. Pero alam mo, ang ganda mo pa rin." Napangiti ako sabay iling. Nambola ka pa." "Hindi totoo naman. Ang simple mo lang kaya pero ang ganda-ganda mong tingnan." Hindi ko napigilang mapatingin sa sarili ko sa screen. Simpleng sando lang ang suot ko. Wala rin akong makeup noon at naka-ponytail lang ang buhok ko. Pero sa paraan ng tingin niya, parang ang ganda-ganda ko. "Ano bang suot mo ngayon?" Tanong niya bigla. May halong biro sa boses. "Eto lang sando." Sagot ko tapos pinakita ko ang sarili ko. Inaluyo ko ang cellphone ko. "Bagay sa'yo Natawa ko. Lahat na lang bagay sa akin sa paningin mo." "Oo naman, basta ikaw." Hindi ko alam pero sa mga simpleng salita niya, napakalaki ng epekto noon sa akin. At kahit alam kong nagtataksil na ako sa asawa ko, sumigi pa rin ako. Hindi ko inisip ang pwedeng kahinatnan ng kalandiang pinasok ko. "Alam mo, Bella," sabi niya habang nakatingin lang sa akin sa screen. Kung nandito ka lang, siguro hinahalikan na kita." Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kasi sa totoo lang, iba na ang nararamdaman ko noon. Nanunuyo ang lalamunan ko at kakaibang init na ang bumabalot sa aking katawan. At nararamdaman ko na alam kong si Robert lang ang makakapukaw ng init na iyon. Simula noon, mas naging madalas pa ang mga ganung usapan. Hindi na lang basta kumustahan. May halong landian na. May halong tukso. Pero pilit pa rin naming tinatawanan yon para hindi maging seryoso. Pero sa likod ng lahat ng yon, may tinatago na kaming pareho. Sa mga asawa namin, sa mga anak namin, sa buhay namin sa Pilipinas. Minsan, habang ka-video call ko siya, bigla kong napahinto. "Anong nangyari?" tanong niya. "Wala. Napaisip lang." Kung tama pa ba to? Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti. "Hindi naman natin kailangang sagutin yan ngayon." At doon ako lalong nalito. Kasi alam kong mali. Alam kong may nilalabag na ako. Pero bakit? Bakit ang hirap huminto? Habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon namin. Mas nagiging delikado. At sa bawat gabi na magkausap kami, unti-unti kong nakakalimutan kung sino ako. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin nito. Pero isang bagay ang sigurado. Niloloko namin ang mga pamilya namin. Lumipas ang ilang linggo bago kami nagkita ulit. Pero ibang-ibang pakiramdam namin nung magtagpo ang mga mata namin nung magkita kami ng araw ng linggo. Hindi na tulad ng dati na casual lang, kwentuhan lang. Ngayon may kaba na. May antisipasyon na hindi ko maipaliwanag.
Nagkita kami sa paborito naming spot sa park. Maaga pa at konti pa lang ang mga tao. Nakasuot lang ako noon ng simpleng damit. Nakita ko siya mula sa malayo. At sa unang beses, hindi lang ako ngumiti. Kinabahan pa ako. "Hi," sabi niya sa medyo mahinang boses. "Hi Robert," sagot ko. Sandali kaming nagkatitigan. Parang may gustong sabihin pero parehong hindi makapagsimula. Naglakad-lakad kami. Hindi agad ako nagsalita hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. "Gusto mo bang kumain muna?" tanong niya. Tumango naman ako. Sa isang maliit na kainan, magkatapat kaming umupo. Pero hindi tulad ng dati. Mas ramdam ko siya ngayon. Bawat galaw niya napapansin ko. Bawat tingin niya parang may ibig sabihin. "Okay ka lang?" tanong niya. Oo, ikaw?" Sagot ko na parang natitense. "Mas okay ngayon." Napangiti ako. Pagkatapos namin kumain, naglakad ulit kami. Hanggang sa napunta pa kami sa mas tahimik na lugar. Yung hindi gaanong matao. Doon nagbago ang lahat. Huminto siya sa paglalakad. "Ayos ka lang ba?" tanong niya ulit. Hindi ko siya agad nasagot. Kasi alam ko na kung saan kami pupunta. "Bella," sabi niya ng dahan-dahan. Tumingin ako sa kanya. At yung mga sandaling yun, miski, wala na akong ibang narinig. Wala nang ingay ang paligid. Para bang tanging siya na lamang ang naririnig ko at nakikita. Hindi ko alam kung sinong unang gumalaw noon. Bastang alam ko lumapit siya. At ako hindi naman umatras. At sa simpleng yakap na iyon, parang nawala ang lahat sa akin. Yung pagod ko, yung pangungulila ko. Yung lungkot. Parang napunan niya sa isang iglap lahat ng pangungulila ko. "Namiss kita," bulong niya. Pumikit naman ako. "Namiss din kita." At doon nagsimula ang bagay na matagal na naming pinipigilan. Hindi na namin kailangang magsalita. Hindi na namin kailangang ipaliwanag. Kasi pareho ka naming alam na kahit mali, gusto pa rin namin. Hanggang sa pumunta kami sa lugar kung saan mapupunan namin ang pangailangan namin. At doon naganap ang unang pagniniig namin, Miss Kay. Isang masarap na sandali na hindi ko makakalimutan. Kahit na pinagtataksilan na namin ang pamilya namin, ay pinili pa rin namin yun. Pinagpatuloy pa rin namin. Yung halik niya, yung bawat haplos niya sa katawan ko, hindi mawala sa isip ko. Simula noon, naging iba na ang bawat araw na lumilipas. Hindi na lang kami basta nagkikita. May lihim na kaming dalawa. At kada magkikita kami, may nangyayari. Lumipas ang mga linggo hanggang sa naging buwan. Ilang buwan na rin ang patagong relasyon namin. Tuwing day off nagkikita kami. Minsan sa park, minsan sa ibang lugar. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. At mas lumalim pa nga, Miss Kay, ang kung anong meron sa amin. Pero ang padala ko sa pamilya ko, nababawasan. Dahil na rin sa nagiging luho namin ni Robert sa Hong Kong. Pero kapalit nun, Miss Kay, naging masaya ako doon. Hindi na lang siya basta kabayan sa akin. Hindi na lang siya basta kasama ko. Siya na yung taong hinahanap ko. Sa bawat pagyakap niya, sa bawat titig niya, napupunan niya ang lahat sa akin. Pero kasabay ng lahat ng yun, yung takot. Minsan nga habang magkatabi kami, bigla kong napapaisip. Robert, paano kung malaman nila? Tatahimik siya. Tayo lang naman ang may alam nito. Sagot niya. Paano kung may makaalam? May pamilya tayo. Alam kong alam niya. Pareho kami. Parehong may anak, parehong may asawa, parehong may pinagtataksilan. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Sa tuwing kausap ko si Ray sa video call, sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko, parang sinasaksak ang puso ko. Pero sa tuwing kasama ko naman si Robert, nakakalimutan ko naman lahat. Masama ba tayo? Tanong ko pa minsan. Tapos tumingin siya sa akin. Hindi ko alam. Pero alam ko masaya ako kapag kasama kita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa banyagang lugar na ito.
Doon namin nahanap ang isa't isa. Doon namin nahanap ang init na hinahanap-hanap namin. Pero alam ko, hindi to pwedeng magtagal dahil may hangganan ng lahat. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo akong kinakabahan. Kasi hindi lang to basta pagkakamali. Hindi lang to isang beses na nangyari, kundi paulit-ulit. Paulit-ulit na pagtataksil sa pamilya namin. Lumipas pa ang mga buwan, Miss Kay. At kasabay nito, unti-unting bumigat ang dibdib ko. Nagsimula sa simpleng pagkaantok, na parang tinatamad ako palagi. Akala ko nga pagod lang ako. Normal lang. Pero napansin ko, madalas akong nahihilo. Hanggang sa nawawalan na ako ng ganang kumain. At minsan, bigla na lang akong napapaupo. Hanggang sa isang araw, naalala ko, hindi pa nga pala ako dinadatnan. Kinabahan na ako doon. Hindi ko pa nga agad pinansin yun. Sinabi ko sa sarili ko na lagi naman akong delay na baka na-stress lang talaga ako. Pero lumipas pa ang isang buwan. Wala pa rin. At doon na ako natakot. Sa araw ng pahinga ko, naglakas loob akong alamin kung totoo ba ang hinala ko. Tahimik ako noon. Nakaupo ako habang hinihintay ko yung resulta. Yung mga kamay ko nanginginig. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, yung takot o yung kaba. At doon, para akong tinakasan ng ulirat. Nung makita ko ang positive na resulta, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi rin ako makagalaw. Buntis ako. At hindi ko alam kung paano ko nakauwi sa bahay ng amo ko noon. Bastang alam ko lang, tulala na ako. Pagdating ko sa silid ko, napaupo na lamang ako sa gilid. Napahawak na rin ako sa tiyan ko. At doon ako napaiyak. Anong ginawa ko? Bulong ko nun sa sarili ko. Hindi ko alam kung kanino ako mas natatakot. Kay Ray, sa mga anak ko, o sa magiging kinabukasan ng batang dinadala ko. Dahil kahit pagbali-balik na rin ang mundo, parehas kami ni Robert na may pamilya. At hindi ko alam kung susuportahan niya ba ako o baka nga iwanan na lamang niya ako pag nalaman niyang buntis ako. At iyon ang mas masakit. Hindi ko agad sinabi kay Robert na buntis ako, Miss Kay. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. Kasi sa totoo lang, ako mismo, hindi ko matanggap. Pero hindi ko rin naman naitago ng matagal. Ilang buwan ang nakalipas. Isang umaga, habang naglilinis ako ng sala, bigla ulit akong nahilo. Napaupo ako. Napansin na ako ng amo kong babae. Bella, are you okay? Ma'am, I'm okay. Sagot ko pero hindi siya halatang kumbinsido. Come here, sabi niya. Tapos pinaupo niya ako. Tiningnan niya ako ng mabuti. You look pale. Do you have sick? This past month, I noticed something to you. Hindi ako agad nakasagot nun, Miss Kay. Hanggang sa napabuntong hininga ko. Bam, may ina akong sabi. At dun ko inamin ang lahat. Kasi hindi ko na rin naman maitatago. Tahimik siyang nakinig nung una. Pero habang tumatagal, bigla akong nakita ang pagbabago sa mukha niya. You serious, Bella? Tanong niya. Medyo mataas na ang tono ng boses. Sorry, ma'am. Halos pabulong kong sagot. Bella, you're married, right? Yes, ma'am. And you got pregnant here? Hindi ako makatingin sa kanya noon, Miss Kay. Kasi hiyang-hiya talaga ako. I trusted you, dagdag niya. I thought. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming ganon. Na para bang pati siya ay stress na stress. Galit siya noon. Ako umiiyak. Pinapangaralan niya ako. Talak siya ng talak. Pero maya-maya, bigla na lang, tatahimik siya, Miss Kay. Napansin ko yun. Tumigil siya sa pagsasalita. Napaupo siya at parang biglang may naisip. Maya-maya, daan-daan siyang umupo sa harapan ko. At doon niya sinabi sa akin ang bagay na hindi ko talaga inaasahan.
Bella, tumingin ako sa kanya noon. If you don't want the baby. Napakunot ang noo ko. We can adopt. Parang hindi ko agad siya naintindihan. Ma'am, I mean it, sabi niya. Seryosong mukha niya. You know that we've been trying for years, but we can have a child. Parang bumalik sa isip ko ang lahat ng kinukwento niya sa akin noon. Yung hirap nilang makabuo ng anak. Samantalang ako heto. Kahit ayaw ko, nabuntis. Pero siya, na gustong-gustong magkaanak, hirap na hirap. Yung lungkot sa likod ng ngiti niya, kitang-kita ko. Kitang-kita ko kung gaano siya kasabik noon. Nung sinabi niyang, I'll take care of the baby, Bella. Dagdag niya, we'll raise it as our own. Hindi ako nakapagsalita noon. And if you want, we're gonna pay you. Patuloy pa niya. Doon na ako tuluyang natulala. Ma'am, I don't know. Nanginginig kong sagot. Think about it, Bella. Sabi niya na kalmado na. Hindi katulad kanina na parang galit na galit. This could be a solution for both of us. Solution? Para sa kanya, magkakaroon sila ng anak. Para sa akin, may tatago kong pagkakamali ko. Makakabalik ako ng Pilipinas. Hindi masisira ang pamilya ko. Pero, ganun na lang ba yun? Ganun ko na lamang ba ibibigay o ibibenta ang anak ko? Gabi na noon, Miss K, pero gising na gising pa rin ako. Nakaupo ako sa may kama. Hawak-hawak ko yung tiyan ko. Iniisip ko ang asawa kong si Ray. Ano naman ang sasabihin ko sa kanya kung uuwi ako sa Pinas na buntis? Paano ang mga anak ko? Anong sasabihin ng mga anak ko? Anong kahihiyan ang mangyayari sa akin? Hindi pwede. Ayoko. Ayoko masira ang pamilya ko. At iniisip ko rin ang batang to na wala namang kasalanan sa kagagahang ginawa ng nanay niya. Pero siya, nadamay. Siyang sumalo sa lahat ng pagkakamali ko. Pumasok sa isip ko ulit yung sinabi ng amo kong babae. Bibilin daw nilang bata. Aalagaan. Palalakihin. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang ipamigay ang anak ko? Sa kabilang banda, kaya ko bang harapin ang lahat ng to sa Pilipinas? Sa totoo lang hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, ito na yung karma ko. Ang bawat desisyon ko, may kapalit. At ngayon nandito na ako sa pinakamabigat na bahagi ng buhay ko. At kaya ako nandito sa channel na ito para humingi ng advice. Dahil yun naman talagang laging ginagawa. Ang humingi ng advice kapag gipit na gipit ka na. Anong gagawin ko? Papayag ba ako sa gusto ni amo? O haharapin ko ang galit ng asawa ko? Ako, si Bella. At ito ang aking OFW confession. Nakahanda po akong mabasa lahat ng mga komentong ibabato nyo sa akin. Maraming salamat, Miss Kay, sa pag-ere ng kwentong to.